Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni anime. Ito na fam ang nakakapanabik na mga eksena sa pinaka-latest chapter ng Elbaf arc. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa umpisa nga ng chapter na to fam, may makikita natin ang miyembro ng Giant Warrior Pirates na si Kashi na sinusubukang pakiusapan ng kanilang dalawang kapitan na wag nang tapusin ang buhay ni Elder Jarul. Sinabi dito ni Kashi na si Elder Jarul daw ay isang bayani ng Elbaf at siyang pinakamatandang mandirigma na nabubuhay ngayon sa mundo, kaya naman nagmamakaawa siya na wag na raw nilang ituloy ang kanilang plano. Tinanong pa nga dito ni Kashi ang dalawang giant captains at sinabing hindi raw ba simula pa ng kanilang pagkabata ay sama-sama na nilang iniidolo si Elder Jarul, kaya naman bakit raw nila ito kailangang paslangin ngayon. Pagkasabi niya ni Kashi, kagad naman siyang sinang-ayunan ng mga natitirang Giant Warrior Pirate members na hindi pa sumasailalim sa demon transformation ni Imsama. Kasabay rin naman yan fam, may makikita natin ang patuloy na pagtakbo ng crew papalayo sa mga nag-transform na nilang mga kasamahan. Dito fam, may nagmisulang mga normal na tao lang ang mga mandirigmang giants dahil sobrang laki talaga ng mga demon forms na Dory at Brogy kung ikukumpara ito sa kanila. Sa sumunod na panel naman ay sinagot ni Brogy ang pakiusap ng kanyang crew at sinabing tama ngang sinabi ni Kashi. Subalit masyado na raw talagang matanda si Chief Jarul at ito ang dahilan kung bakit responsibilidad nila bilang mga nakababatang henerasyon na persahin na sa pagretiro ang Giant Elder nang sa gayon raw ay mapagpahinga na ito ng tuluyan. Sinuportahan naman ni Dory ang naging sagot ng kanyang kapwa-kapitan at sinabing pagkatapos raw nilang pagpahingahin si Elder Jarul ay silang dalawa na ni Brogy ang siyang tatanghaling mga bagong hari ng kaharian ng Elbaf. Sinabi pa nga dito ni Dory na simula raw sa araw na ito ay hindi nakakailanganin pa ng Elbaf ng mga bayani at ng kung sino-sino pang mga patron dahil ito na raw ang tamang panahon para magsimula ang bagong henerasyon ng Elbaf. Isang panahon na pinaghaharian ng digmaan at pinamumunuan lamang ng pinakamalalakas. Hindi naman makapaniwala si Kashi sa kanyang narinig mula sa dalawang kapitan, kaya tinanong niya ang mga ito kung ano raw bang nangyayari sa kanila at bakit bigla na lang kung ano-ano ang kanilang pinagsasasabi. Habang sinusubukan namang makipag-usap ni Kashi kina Dory at Brogy, ay sinabihan siya ng kanyang kapwa Giant Warrior Pirate member na si Torman na wala na raw siyang magagawa dahil hindi na raw itong mga kapitan na kanilang nakilala. Sinabi ni Torman na tuluyan na nga raw naging mga demons ang kanilang dalawang kapitan hanggang sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, kaya wala na raw talaga silang magagawa para makumbinsi pa ang mga ito. Pagkasabi naman niya ni Torman ay bigla na lang nagkaroon ng itim na apoy sa palibot ng kanyang paanan. At dito'y maririnig natin ang sigaw ni Torman na sinasabing hindi raw siya makaalis mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi nga nagtagal fa, may bigla na lang itong nilamon ng itim na alab ng apoy at hinigo papunta sa ilalim ng lupa. At habang hinihigop nga pailalim si Torman fam, ay makikita natin na sinubukan pa rin niyang makawala at magpumiglas habang sinasabing ayaw niya raw magaya sa kanilang mga kapitan na naging mga giant demons. Kasabay niyan fa, may makikita rin naman natin ang isang go board kung saan ang isa sa mga puting pyesa ay bigla na lang bumaliktad at naging kulay itim. At kasunod nga niyan ay makikita na natin si Torman na tuluyan na ngang naging isang ganap na giant demon katulad ni na Dory at Brogy. Sinabi dito ni Torman na sobrang kakaiba at talagang napakasarap raw ng pakiramdam niya ngayon. Pagkatapos nga itong masabi ni Torman ay makikita na natin siya ng kasamang iba pang mga demonized Giant Warrior Pirates na ngayon ay hinahabol at inaatake ang kanilang mga dating kasamahan.
Nagkukumahog naman sa pagtakbo ang mga natitirang normal na crew members habang sinasabi na masama na raw talaga ang kanilang lagay ngayon, kaya naman kinakailangan na muna nilang tumakbo at tumakas pansamantala. Habang tumatakbo naman ang mga Giants ay nakarating sa kanila ang isang masamang balita na nagsasabing nagawa na palang mapabagsak ng kalaban si Scopper Gaban. Dito may makikita natin ang hindi makapaniwalang reaksyon ng mga Giants na sinasabing imposible raw na may nagawang makatalo kay Yasan. Kahit nga si Ripley ay hindi rin maipinta ang mukha dahil sa labis na pag-aalala at sa pag-iisip sa kung ano kayang dahilan ng pagkatalo ng kanyang asawa. Sinabi dito ni Ripley na sana raw ay walang masamang nangyari kay Colon dahil paparating na siya para iligtas ang kanyang mahal na anak. Pagkatapos niyan may makikita naman natin ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Elbaf, kung saan mabilis nang kumakalat ang balita tungkol sa demon transformation na nangyayari sa mga miyembro ng Giant Warrior Pirates, na siyang dahilan kung bakit ngayon ay bigla na lang silang lumipat sa kampo ng kalaban. Kasabay naman yan may makikita rin natin ang isa sa mga masasamang panaginip ng mga batang Giants, na ngayon ay unti-unting lumalabas mula sa Nightmare Fissure na binuksan ni Saint Killingham sa Elbaf. Hindi lang yan dahil sa sumunod na panel ay makikita rin natin ng mas marami pang mga bagong nightmare monsters na ngayon ay nagkakaroon ng buhay. Sinasabayan rin yan ng muling pagbangon ng mga nauna ng natalong mga halimaw na ngayon ay binibigyan ng lakas sa Saint Killingham upang muling makabalik ang mga ito sa laban. Dito ay isa-isang binubuhay ni Saint Killingham ang mga bumagsak na nightmare monsters, habang sinasabi na hinding-hindi na raw magigising ang buong Elbaf mula sa napakatinding bangungot na pinaparanas nila sa mga Giants. Nakakagulat namang makita na sa sumunod na panel pala ang totoong mukha na ni Saint Killingham ang ating masisilayan at hindi na ang mukhang kabayo nitong hybrid form. Talaga namang kabaliktaran ng ating ekspektasyon ang makikita nating itsura dito ng mukha ni Saint Killingham, dahil dati parang tahimik at kagalang-galang pa ang ugali at pananalita ng Holy Knight. Subalit ngayon ay malalaman natin na may pagkaastig pala ang kanyang totoong mukha at medyo mabangis pala ang kanyang pag-uugali. Sinabi dito ni Saint Killingham na nagsisimula na raw maging interesante ang mga nangyayari ngayon sa Elbaf, at dahil nga kasama na nila ngayon si Imsama ay wala na raw dahilan para magpigil pa siya sa laban. At dahil nga dyan may inutusan ni Saint Killingham ang kanyang mga nightmare monsters na magwala sa Warland at ibuhos ang lahat ng kanilang lakas upang makapagdulot ng malaking pinsala sa mga Giants. Sinabi dito ni Saint Killingham na ang pagwasak raw na ito na kanilang mararanasan ay sila rin mismong may gawa, dahil ang mga halimaw na ito ay nanggaling mismo sa kanilang mga masasamang panaginip. Pagkasabi naman nga niya ni Saint Killingham ay makikita naman natin dito na may pagka-centaur pala ang hybrid form ng kanyang mythical Zoan Kirin, dahil ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay katulad ng katawan ng isang kabayo. Sa puntong ito na nga rin muling pinakilala ang taglay na devil fruit ni Saint Killingham na Ryuryonomi Model Kirin o Dragon Fruit Mythical Type Model Kirin. Pagkatapos naman yan may lumipat na ang eksena sa grupo ng Straw Hat Crew na nasa Sunrealm, na ngayon ay makikita nating kasalukuyan pa rin nakatali at hindi makagalaw. Dito may tinanong ni Nami ang kanyang mga kasama kung namamalikmata lang ba siya o mas dumami raw pa talaga ang mga dambuhalang halimaw na kinokontrol ng kalaban. Sumagot naman si Jinbei at sinabing mukhang mas lumala pa raw ngayon ng higit sa doble ang sitwasyon ng Elbaf. Bigla namang nagsisisigaw si Usopp at dito'y tinawag niya ang mga pangalan ng dalawang giant captains. Pagkatawag nga sa mga ito ay galit na tinanong ni Usopp sina Dory at Brogy kung ano raw ba ang kanilang ginagawa at bakit nila winawasak ang Elbaf gayong ito raw ang kanilang tahanan. Mas naging emosyonal pa nga si Usopp kaya umiiyak nitong tinatanong ang dalawa
kung bakit raw ganito na ang kanilang itsura at kung paano raw ba nila nasisikmura na maging mga nilalang na walang dangal. Yun nga lang fam, kahit ano pa nga ang gawing pagsigaw ni Usopp, ay nanatili pa rin sa kanilang demon form sina Dory at Brogy at tila ba hindi siya naririnig ng mga ito. Sa sumunod na panel naman may lumipat na ang chapter sa Branch 8 ng Sunrealm kung saan sinusubukan ng mga magulang na Giants na sagipin ang kanilang mga anak. Dito may napagtanto ng mga magulang na meron palang hindi nakikitang mga tinik na nakapalibot sa mga bata, kaya hindi nila malapitan ang mga to. Sinabi dito ng mga magulang na kaya naman raw pala kahit si Sol ay hindi nagawang masagip ang mga bata, ay dahil gwardyado pala sila ng mga invisible na tinik at pati na rin ng mga dambuhalang halimaw. Sinubukan naman ng mga magulang na gisingin ang kanilang mga anak na sina Ilva at Bent sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanilang mga pangalan, subalit hindi ito napansin ng mga bata at patuloy pa rin sila sa paglalakad habang natutulog. Sa kabila naman ng malalalim na sugat na tinamo ng mga magulang mula sa mga hindi nakikitang tinik, ay pilit pa rin nilang iniindang matinding sakit at patuloy pa rin sila sa pagtatangka na masagip ang kanilang mga anak. Pagkatapos niyan may sunod namang pinakita ang grupo ng mga Holy Knights kung saan tinatanong ni Saint Summer si Gangko Imsama kung hanggang kailan raw ba nila wawasakin ang kaharian ng Elbaf. Sinuportahan naman ni Saint Killingham ang pagtatanong na ito ni Saint Summers at sinabing halos raw lahat ng piyesa sa go board ay nag-iba na ang kulay at nailipat na nila sa kanilang kampo. Habang nagtatanong naman ng dalawa ay makikita natin mula sa malayo ang isang bahagi ng Sunrealm na ngayon ay kasalukuyan ng nilalamon ng apoy dahil nga sa opensibang sinasagawa ng pwersa ng Holy Knights sa pamumuno ni Gangko Imsama. Sa sumunod na panel naman may muling nagpatuloy sa pagsasalita si Saint Killingham at dito ay piniliwanag niya kay Gangko Imsama na kung patuloy lang raw nilang hahayaan ang pagwawala ng kanyang mga nightmare monsters ay hindi magtatagal at lalamunin rin ng mga ito ng kanilang sariling kadiliman at kapag nangyari yon ay ang mga halimaw na ito rin mismo ang wawasak sa kanilang mga sarili. Pagkasabi niya ni Saint Killingham ay sumagot naman si Gangko Imsama at sinabing ipagpapatuloy lang raw nila ang kanilang pag-atake hanggang sa madurog na ito. Napatanong naman ng dalawang Holy Knights kung ano raw ba ang bagay na hinihintay na madurog ni Gangko Imsama na magsisilbing hudyat sa kanilang paghinto. Sumagot naman si Gangko Imsama at sinabing hindi raw sila titigil sa pag-atake hanggang sa tuluyan ng madurog ang puso ng buong Elbaf. Dagdag pa niya ay kung hindi nga lang raw sana pumalpak si King Harald sa kanyang misyon ilang taon nang nakakaraan, ay matagal na sanang nasa ilalim ng pamumuno ng world government ang kaharian ng Warland. Habang sinasabi naman niya ni Gangko Imsama ay bigla na lang finokus sa chapter ang kanyang mukha, kaya naman ngayon ay makikita na natin ito ng malapitan. Ano nga kaya talaga ang totoong kaugnayan ni King Harald kina Imsama at sa Holy Knights? At ano kaya talagang nabigo niyang misyon? Ito na kaya ang dahilan kung bakit pinaslang ni Prince Loki ang kanyang ama? Kayo ano sa tingin niyo? Sa puntong ito naman ay pinakita ang isang eksena sa Underworld na naganap ilang minuto bago sumapit ang kasalukuyang panahon sa kwento. Mula nga sa malayo may maririnig natin ang isang napakalakas na sigaw at kasabay nito ay matatanaw naman natin ang tila ba isang bagay na mabilis na nahuhulog mula sa kalangitan ng Underworld pabagsak sa lupa. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na ang nahuhulog na bagay pala ay ang tadtad ng pinsala na katawan ni Gaban at sa may bandang itaas nito ay may isa pa tayong tinig na maririnig na sinasabing mukhang tumalon raw pala siya nang hindi masyadong pinag-iisipan kung ano ang kanyang susunod na gagawin. At sa parehong panel may malalaman na nga natin na kay Chopper pala nagmumula ang tinig at ang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw simula pa nung nahulog siya mula sa Sunrealm.
Pagkatapos pala kasing mahulog ni Gaban mula sa pag-atake sa kanya ni Gangko, ay kagad siyang sinundan ni Chopper at ngayon ngay sinusubukan siya nitong sagipin. Yun nga lang fam, katulad nga ng ating makikita sa eksenang to, ay natataranta at paulit-ulit na sinasabi ni Chopper na hindi raw pala niya naisip kung ano talaga ang kanyang pinaplanong gawin. Sa dulo naman ng panel ay makikita nating sinubukan ni Chopper na pakalmahin ang kanyang sarili habang sinasabi na kailangan niya lang raw huminahon nang sa gayon ay makaisip siya ng paraan para malampasan ang tila ba imposibleng sitwasyon na ito. At hindi nga nagtagal fam ay dumagundong na sa buong underworld ang malakas na tunog ng pagbagsak sa lupa ng katawan ni na Chopper at Gaban. Mabuti na lang at bago pa nga tuluyang mahulog sa lupa ang kanilang katawan, ay ginamit ni Chopper ang kanyang technique na guard point nang sa gayon ay hindi sila maapektuhan ng malakas na impact ng kanilang pagbagsak. Pagkatapos yan fam ay ang tinig naman ng grupo ni na Luffy ang ating maririnig, kung saan muli na naman niyang nagbabangayan ng magkapatid na sina Prince Loki at Hyruden. Una na nga nating maririnig dito ang tinig ni Prince Loki na sinasabihan si Hyruden na lumuhod sa lupa kung gusto raw talaga nitong marinig ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni King Harald. Galit namang sumagot si Hyruden at sinabing alam raw niya na si Prince Loki talaga ang siyang pumatay sa kanyang ama. Galit rin namang sumagot si Prince Loki at sinabing ama rin daw niya si King Harald. Mabilis namang sumagot si Hyruden at sinabing kung ganun raw pala ay bakit pinaslang ni Prince Loki ang kanilang ama. Sa gitna naman ng away ng magkapatid ay bigla na lang nasabi ni Luffy na nahulog raw ngayon si Chopper sa underworld. Sumagot naman si Sanji at sinabing may narinig nga raw siyang malakas na ingay, subalit nakita raw ba ni Luffy na ang pagkahulog nga ni Chopper ang pinagmula ng ingay na yon? Sumagot naman si Rodo at sinabing para nga daw may nalaglag mula sa itaas pabagsak sa lupa. Kinumpirma naman ni Prince Loki ang naging pahayag na ito ni Rodo at sinabing nasa likod raw ng kabundukan ang katawan ng nahulog na individual. Napatanong naman si Luffy kung paano raw kaya niya nalaman na si Chopper nga talagang nahulog. Dagdag pa niya ay may kasama pa nga raw si Chopper na isang individual na may iniindang matinding pinsala at kasalukuyang nakararanas ng labis na panghihina. Sumagot naman si Sanji at sinabing mukhang may kakaiba raw na nangyayari ngayon sa Sunrealm kung totoo nga na sina Chopper ang siyang nahulog doon. Kaagad namang minungkahi ni Zoro na hanapin ang eksaktong pinagbagsakan ni Chopper sa lalong madaling panahon, nang sa gayon ay may ligtas nila ito. Sa wakas fam, pagkatapos nga ng matagal-tagal na panahon na hindi natin nasilayan ng grupo ni na Luffy, ay mukhang makakasama na rin sila sa aksyon na nagaganap ngayon sa Elbaf. Nakakatawa lang isipin na habang nagkakamatayan na nga sa Sunrealm, ay abala pa rin sa pagkain sina Luffy at Prince Loki na para bang walang matinding digmaan na nangyayari ngayon sa itaas. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam ay kagad na ngang umalis sina Luffy upang hanapin kung saan bumagsak si Chopper. Pero bago nga tuluyang umalis sina Luffy, ay tinanong muna nila sina Gerd at Goldberg kung meron ba silang gustong ipakuha sa kanila na maaari nilang madaanan habang naghahanap sa underworld. Dali-dali namang sumagot si Prince Loki at sinabing may gusto raw siyang ipakuha. Kagad namang sumagot ang crew ni Hyruden at sinabing wag na raw umasa pa si Prince Loki dahil hindi nila tatanggalin ang kanyang mga posas. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing masyado naman raw atang seryoso ang New Giant Warrior Pirates. Pagkatapos nga fam na makaalis ng grupo ni na Luffy, ay sakto namang tumunog ang Dandanmushi ni Prince Loki. Sinagot naman kagad ni Prince Loki ang tawag at dito ay malalaman natin na ang misteryosong individual pala na si Mosa ang siyang nasa kabila ng linya. Pagkasagot nga ni Prince Loki sa Dandanmushi, ay mabilis niyang sinabihan si Mosa na meron pa siyang ginagawa, kaya kung pwede raw ay sa ibang oras na lang sila mag-usap. Sumagot naman si Mosa
at sinabing wag raw mag-alala si Prince Loki dahil hindi naman raw magtatagal ang kanyang tawag at kahit siya raw mismo ay marami ring ginagawa sa oras na to. Pumayag naman si Prince Loki at pabulong na sinabing ayos lang raw na mag-usap sila ngayon basta't hinaan lang raw ni Mosa ang kanyang boses. Sinabi yan ni Prince Loki fam dahil naiwan ang dalawang miyembro ng crew ni Hyroden na sina Gert at Goldberg kasama niya. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy na ngang pag-uusap ni na Prince Loki at ng misteryosong individual na nagngangalang Mosa. Sinabi dito ni Mosa na hindi niya raw nasabi nung huling beses silang nag-usap na mukhang matagal-tagal pa ang susunod na pagkakataon na matatawagan niya ulit si Prince Loki. Pagkasabi naman niya ni Mosa fam ay kagad niyang nag-alala si Prince Loki at dito ay natataranta niyang tinanong si Mosa kung meron daw bang masamang nangyari sa kanya kaya hindi na siya ulit makakatawag. Sumagot naman si Mosa at sinabing nung una raw ay kinakabahan pa siyang makipag-usap kay Prince Loki. Subalit hindi niya raw namalayan na ang kanya palang pakipag-usap sa Accursed Prince ay kanya nang naging libangan na labis ngang nakakapagpakalma sa kanyang pakiramdam at tinuturing niyang isang karanasan na hindi niya ipagpapalit sa kahit ano pa mang bagay at ito raw ang dahilan kung bakit nais niyang magpasalamat kay Prince Loki. Muli namang nag-alala si Prince Loki dahil sa mga sinabing ito ni Mosa kaya tinanong niya kung okay lang raw ba ang kanyang kaibigan. Mapapansin naman natin dito fam na bagaman pabulong makipag-usap si Prince Loki ay halatang halata naman siya ni na Gert at Goldberg at tila ba pakinig rin ng mga ito ang pag-uusap nila ni Mosa. Sa sumunod na panel naman ay nagtanong ulit si Prince Loki kay Mosa kung nasa panganib raw ba ulit ang kanyang buhay. Sumagot naman si Mosa at sinabing wag raw mag-alala si Prince Loki dahil okay lang raw siya. Tinanong naman ni Prince Loki kung nasan raw ba ngayon si Mosa. Subalit sa halip nga na sagutin ang katanungan ng Accursed Prince, ay sinabi ni Mosa na kaya lang raw siya tumawag dahil nais niyang magpasalamat kay Prince Loki. Pagkasabi naman ito ni Mosa ay kagad na niyang binaba ang Denden Mushi at doon na nga natapos ang kanilang pag-uusap. Halata naman dito fam ang labis na pagkainis si Prince Loki dahil hindi malinaw sa kanya kung ano bang nangyari sa kanyang kaibigan. Dito nga ay patuloy pa rin ang pagmamaktol ni Prince Loki na mas lalo pang lumala nang mapansin niya si Gert na nakangiti habang siya ay pinagmamastan. Dahil dyan fam ay galit na tinanong ni Prince Loki si Gert kung ano raw bang tinitingin-tingin nito. Sumagot naman si Gert at sinabing masaya raw siyang malaman na kahit na sa isang malungkot na lugar na kagaya ng Underworld, ay nakatakbo pa rin si Prince Loki ng isang kaibigan na kanyang masasandalan. Galit namang sinabihan ni Prince Loki si Gert na wag raw nitong idadaldal sa ibang pangyayaring ito na kanyang nasaksihan. Sa sumunod na panel naman fam ay bigla na lang dumating ang grupo ni na Hyroden na sinisigaw kay Gert na ihanda niya kagad ang kanyang mga gamit sa panggagamot dahil kailangan nilang gamutin ang malilalim na sugat ni Yasan na natagpuan nila na kasamang bumagsak ni Chopper mula sa Sunrealm. Namangha naman si Luffy nang mapansin niya na popular pala talaga sa Elbaf ang matandang to na una na nilang nakilala sa Aurus Castle. Dito fam ay sinabihan pa nga ni Luffy ang matanda na maswerte raw siya at nagawa siyang mailigtas ni Chopper mula sa kanyang pagkakahulog mula sa Sunrealm. Dahil dyan ay pinuri ni Luffy si Chopper na may pagkapakipot namang tinanggap ng cute na manggagamot ng Straw Hats. Pagkatapos yan fam ay bigla namang napasigaw ng malakas si Luffy nang malaman niya na ang matandang ito pala ay kasama ng maalamat na Pirate King sa kanyang crew. Dito fam ay hindi makapaniwala si Luffy na nakapaglayag palang matandang ito kasama ni na Roger at Rayleigh. Sinabi naman dito ni Hyroden na sinagaban at Rayleigh nga raw ang binansagang mga pakpak ng Pirate King at base raw sa kanyang pagkakaalam ay si Gaba ng ikatlo sa pinakamalakas sa Roger Pirates.
Napagtanto naman ni Zoro na kaya naman raw pala sobrang lakas nitong si Gaban ay dahil isa pala talaga siyang big shot na pirata. Dito fam ay hindi pa rin nga makapaniwala si Luffy na sinasabing ibig sabihin raw pala nito ay kakilala din ni Gaban si Shanks. Bigla namang naalerto ang lahat nang subukang magsalita ni Gaban sa kabila ng masama niyang kondisyon ngayon. Dito'y pinatigil pa nga ni Hyro din ang lahat para lang marinig nilang gustong sabihin ni Gaban. Subalit laking gulat nga nila nang bahagyang iunat ni Gaban ang kanyang kaliwang kamay at isa niya sa kanyang daliri ang numerong 2 habang sinasabi na siya ang pangalawang pinakamalakas sa crew ng Pirate King. Sa kabila naman ng tila baka babawan na ito ni Gaban, ay sinabi ng New Giant Warrior Pirate Crew na masaya raw sila at nagkaroon na ulit ng malaysiyasan. Napatanong naman si Hyro din kung ano raw kayang klase ng kalaban ang nakaharap ni Gaban at ganito kalaki at katindi ang pinsala na tinamo ng kanyang katawan. Dahil naman sa tanong na yan ni Hyro din, ay sinimula ng ikwento ni Chopper kung ano ba talaga ang matinding krisis na nagaganap ngayon sa itaas. Sinabi ni Chopper na ito raw ang dahilan kung bakit kinakailangan talaga ng Sunrealm ang tulong ngayon ni na Luffy. Dito ay hindi nga magkanda o gaga si Chopper sa pagkikwento tungkol sa pang-hostage ng kalaban sa mga batang giants at kung papanong walang sino man sa Sunrealm ang may kakayahang lumaban sa kanila. At pati na rin nga sa mga naglalakihang mga halimaw na bigla na lang sumulpot sa Elbaf. Habang nasa gitna naman ng kanyang pagkikwento si Chopper, ay bigla na lang tumagos sa underworld ang napakalakas na persa ng Conqueror's Haki Wave na pinakawalan ni Ganko Im-sama sa Sunrealm. So sobrang lakas nga ng Conqueror's Haki na to fam ay napatingala ang lahat sa tila bakidlat na naglabasan sa kalangitan ng underworld. Dito fam ay para bang nakilala ni Gaban kung sino ang pinanggagalingan ng hindi pangkaraniwang King's Haki na yon. Habang sina Zoro, Sanji at ang New Giant Warrior Pirates naman ay nasindak sa pambihirang Conqueror's Haki na kanilang naramdaman. Sa huling bahagi nga ng chapter ay makikita natin ang gulat na gulat at seryosong mukha ni na Luffy at Hyro din. Habang si Prince Loki naman ay tila ba nasasabik pa sa kakaibang Conqueror's Haki na gumulantang sa kanilang lahat. Dito ay pinaghanda ni Hyro din ang kanyang crew at sinabing kailangan na nilang magtungo sa Sunrealm sa lalong madaling panahon dahil nasa malaking panganib ang buong Elbaf ngayon. Sunod namang nagsalita si Luffy at sinabihan si Chopper na hindi na raw nito kailangan pang magkwento dahil naiintindihan na raw niya kung anong nangyayari ngayon. Napatanong naman si Prince Loki kung sino raw kaya ang pinanggagalingan ng abnormal na haki na yon. At dahil nga dito ay sinabi rin ni Prince Loki na mukhang kakailanganin na raw talaga ni na Luffy ang kanyang tulong. Grabe fam, siguradong napaka-astig ng susunod na mga mangyayari. Dahil sa wakas nga'y maghaharap na ang grupo ni Ganko Im-sama laban sa grupo ni na Luffy. Siguro fam ang mangyayari ay ang crew ni Hyro din ang bahalang humarap sa demonized versions ng crew ni na Dory at Brogy para old versus new era ng Giant Warrior Pirates ang magiging match-up. Pagdating naman kina Luffy at Prince Loki ay si Ganko Im-sama ang siyang kanilang magiging kalaban, habang sina Zoro at Sanji naman ang nakataktang magpataob sa dalawang Holy Knights na sina Saint Summers at Saint Killingham. Sobrang bangis talaga fam kung ganito nga ang magiging labanan sa mga susunod na chapters ng Elbaf Arc. At hindi na ako makapaghintay na masaksihan ng matitinding match-ups na yan. Ano sa tingin niyo fam? May naiisip pa ba kayong mga interesanteng match-ups na pwedeng mangyari sa Elbaf? Meron pa kayang malalakas na karakter na pwedeng magpakita ngayon sa Warland? Paano kaya harapin ni Luffy si Ganko Im-sama? Gayong siguro sa ipangalang ay kinilangan na nilang tumakas. At ano-ano kaya ang mga bagong malalakas na teknik na matututunan ni Luffy sa matitinding labanan na to sa Elbaf? Paki-comment na lang dyan sa baba fam kung ano pang masasabi nyo tungkol sa napakalupit na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel.
Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!